Guys, nandito ako ngayon sa Project 8. Doon kami galing. Dito ako dati guys, dati kong sinisimbahan. Ayan yung pinsang ko. Hi ka naman dyan. May cousin. Yan. May pupuntahan kami guys na event. Event na lang tayo for today's video guys. Hindi, pupunta kami ng Nusigaray, Bulacan. Ang layo pa ng travel namin. So ayan guys, alas 10 na ito ng umaga kami naka-lifestyle. Ang dami pang ituberate itong isang kasama ko. Ewan ko ba dito, bago maka-live doon sa bahay. Ang dami. Nagustuhan nyo ba yung bagong gupit ko? Parang hindi nyo gusto. Ayan o. Dito kami guys naglalaro ng mga alaga namin ito. Kaso ngayon. Ayan o, ang ganda o. Kaya ako naligaw, ang dami na bago. Ay, Ginoo ko Lord. Alam nyo guys, nakailang tricycle ako, 3. Pag galing ng SM, 80 pesos yung binayad ko. Tapos, baba ko ng Road 20. Pagdating ko Road 20, inikot-ikot ako dito sa may simbahan. Ako dinala. Ako 2 simbahan. Ginoo ko hanggang village. Village. Nago guys, kang kariba ko. Sorry na guys, kung nagbibikol ako sa inyo. Malakaw lang kita ba siring naman? 20 malapit lang. Kaya nga. Hi guys, good morning. Mahal nyo nga akong i-voice over tong vlog ko nung Sabado. Nakasakay nga kami dyan sa bus. Nga kami niya ng Nusigaray, Bulacan sa may Big T. Kuha nga ako dito sa bus na sinakyan namin na pagewang-gewang. Di ko alam kung anong nangyayari dito sa bus na sinakyan namin. Kung nga dyan sa kasin ko, nahihilo na ako at nagugutom ba. Guys, may amoy yung sinakyan namin van. Galing kami ng Project 6. Bumaba kami ng Novaliches. Doon kami nakasakay ng bus papuntang Big T. Wala namang nasasakyan na bus papuntang Big T. Tapos nakasabay ko tong pinsang ko. Sabi niya mayroong bus papunta doon. Diretso na nga rin yun. Sa kanya, sige na nga. Pero matagal nga lang guys ang proseso. Guys, ang tagal dumating yung bus na yan na sinakyan namin. Papunta ng Nusigaray. Tuwan nga kami dyan ng pinsan ko. Sabi ko nga dyan, nandito na naman tayo sa SM. Parating ang SM yung dinaanan namin, char. Sa inyo nga itong vlog ko mga kalamon dahil nga pagewang-gewang talaga tong bus na to. Tapos si ate dyan, konduktor nga yun mga kalamon. Mabait nga yun si ate. Shout out nga sa'yo ate at maraming salamat. Guys, save nga kami nakarating dun sa pupuntahan namin. Guys, maraming nangyari sa buhay ko bago kami nagkita ng pinsan ko. Maintindihan mga kalamong kung bakit nangyari yun sa akin. Pangyabang ko pa naman sa pinsan ko na sabi ko hindi ako maliligaw papunta dyan sa inyo. Pero ang ending mga kalamon, naligaw nga si kalamon nyo dahil matagal na nga akong hindi nakarating dyan sa sa dati ko bang pinagtatrabahuhan niya ulit ngayon. Ligaw-ligaw talaga ako. Naka3 tricycle nga ako niyan bago ako makarating dun sa pinsang ko na imimit ko. Makay kasi akong jeep guys diyan sa may St. Peter. Punta nga yun SM North na jeep. Ating guys, doon pakalagpas guys ng gold na may naglalaro na gold doon sa may SM North. Pakalagpas doon, bumaba na nga ako kasi malapit na nga yun doon sa may Project 6 or Project 8 ba, ganon. Ako doon sa may tapat ng SM, nilinakad-lakad ko lang saglit at tumawid nga ako. Diretso ko nga yung jeep na yun na yung daan na yung papuntang Novaliches. Hanap nga ako ng masakyan doon ng jeep pero puno nga yung masakyan doon kasi marami nga nagbago doon sa daan. Hindi nakasakay nga ako sa tricycle. Ko alam na Project 6 na pala yun, doon sa may stoplight. Sabi nga ng pinsan ko, sana hindi ka na lang sumakay. Sabi ko naman sa kanya, oo nga, sana linakad ko na lang kung alam ko lang na malapit na pala ako sa'yo. Kasi naisip na bumaba doon sa dating barak ng kapatid ko.
Tanaw Avenue ba guys? Nakalimutan ko kasi guys yung address na yon dahil kung doon ako bumaba, malapit na nga yun doon talaga sa pinsan ko. Hindi, nagsakay ako ng tricycle, 80 pesos nga yung binayad ko at dinala pa ako doon sa baba na palengke, bahan. Dating doon guys, sabi ko hindi naman to yung pupuntahan ko. Ganap ako ng paludan para matawagan ko nga yung pinsan ko. Nulungan nga ako diyan nung tindera nung pinaludan ko, may-ari ng store. Nga si ate sa akin, bigla niyang tinulak yung pintuan niya kasi akala niya magnanakaw ba? Uso kasi yun ngayon. Kay ate, kahit nga nagdadalawang isip siya, tinulungan niya pa rin ako. Nawag niya nga yung tricycle, tapos sinabi niya nga yung address na pupuntahan ko at kausap ko nga rin yung time na yun yung pinsan ko. Tapos sabi ni Manong tricycle, oo, alam ko na yung lugar na yan. Ngayon guys, binayaran ko siya ng sobra doon dahil nga dinala niya talaga ako sa tamang daan. Doon tawang-tawa nga yung pinsan ko, bakit daw nakarating ako sa ganun lugar. Sabi niya, dati mo yung pinagtatrabahuhan, di mo na ba alam? Sabi ko, hindi na. Ang dami talagang nagbago sa lugar na pinuntahan ko. Ang tagal-tagal ko kasing nakapunta dito nga doon sa pinsan ko. Nananatili dati doon ako dati nagtatrabaho. Marami nga kami doon magpipinsan na magkakasama sa trabaho. Siguro 4 kami doon dati. Ngayon, isa na lang siya. Tapos, ang dami-dami niya pang alagang aso. Naawa talaga ako sa kanya. Linuloko ko nga siya guys. Sabi ko sa kanya, tayo dati 4 yung magkakasama tayo. Tapos ngayon, ang dami mo ng trabaho. Mag-isa ka na lang. Tapos ang dami mong alaga. Tapos isa ka na lang talagang gagawa. Oo nga eh. Kasi dati tag-iisa talagang yaya guys yung batang inaalagaan namin. Tapos ngayon siya na lang talaga mag-isa, aso pa yung alaga niya. So yun lang guys. Thank you so much watching. See you and God bless and God